Sir, magandang hapon. Welcome sa Sining Pilipinas. Pakilala po kayo. Magandang hapon. Ako nga pala si Ramon si Diego. Taga saan si Sir Ramon? Tubong Maynila po. Anak ng Maynila. Anak ng Sir, maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa, kumbaga, pakikipagkwentuhan dito sa ating programa. Sir, umpisahan natin yung kwentuhan. Rekta na tayo. Kailan ka natutong magpinta o mag-drawing? Katulad po ng ibang mga bata, nag-umpisa talaga ako. Bata pa lang, nung mga hindi pa ako nag-aaral, nagdo-drawing na ako. Actually, hindi nga po ako nag-start ng stickman, talaga may figure na. Then, yung mga pader, yung mga dingding ng bahay, napupuno ko po yung kakadrawing. Napapagalitan nga ako dahil pag binibigyan ako ng papel, hindi ako satisfied sa papel eh. Sa dingding ako nagdo-drawing. So, ganyan, guhit-guhit, mga Then, pagka nung nag-aaral na po ako, nung elementary, sa Plaridel Elementary School, doon, lalo pang nagdagdagan yung damdamin ko na mag-drawing kasi po kasali ko sa sa mga illustrator ng ginagawang diary sa monthly malabas namin noon. Newsletter. Mga newsletter, ganun nga. Ginagawang, siyempre mga kaklase mo yung mga journalist, editorial, ganun. Tapos drawing tayo. Gawa tayo ng mga cartoons, Tapos lumaon po, tinutuloy-tuloy ko lang po yung pagdodrawing. Actually, yung mga magulang ko, hindi sila ganun ka supportive. Kasi, ang sabi nila, wala daw pera, wala daw mangyayari sa... Walang pera sa arts. Oo, ganun. Hindi nila sinusuportahan. Pero, dahil matigas nga ang ulo ko, tuloy-tuloy pa rin ako. Hindi nila alam. Nagpa-practice ako, nagdo-drawing ako kahit na nakatalokbong ako ng kumot. Tapos meron akong flashlight. Nagdo-drawing ako. Oo, ganun, tinatago ko lang yun. Yun, naiipon yung mga So, sige lang, practice. Ngayon, hindi nila alam na yung mga ginagawa ko, unti-unti nadidevelop. Pagka meron nga mga project sa school, kailangan yung mga drawing. Siyempre, yung mga kaklase ko, hindi naman lahat sila marunong. Hindi naman lahat sila yung oras. So, taas kamay ako. Tapos, bibigyan lang ako nila kahit na pang merienda o ililibre, gano'n. Siyempre, tuwang-tuwa na ako doon dahil yung baon ko, limitado lang. Tapos magkakaroon ako ng mga merienda, di tuwang-tuwa na ako. Ganun lang. Habang lumalaon, then eto na, nung sumasali na ako sa mga competition. Tapos sumasali na po ako sa mga sa mga groups. Na-develop ko siya ng gusto, naging na talaga ako nung mga nasa group na ako. Tapos may mga exhibit nung una, meron lang nag-i-invite po sa akin na sumali. Linawin natin, yung group na sinasabi mo, mga Facebook groups to? Oo, nasa Facebook, mga Okay. Nag-umpisa ako niyan, mga 2015, 2016 ako naging active na. Dahil dati, nagpipinta talaga ako, nagdo-drawing ako. Hindi ako ganun ka-active dahil hindi pa uso Facebook. Kumbaga yung mga ginagawa ko, tago lang or nakikita lang ng mga kamag-anak, mga close friends, mga ganun. Hindi siya na-appreciate. Kaya natutuwa ako magkaroon ng social media eh. Kasi meron nang nakakakita na iba. Then, sige nga na dumating na yung mga may invite, may mga naging kaibigan ako, sinasama ako sa mga exhibit nila, opening. Noong una, ganun. Pero nung lumalaon na, kasama na ako sa exhibit. Kasama ka na sa exhibit? Kasama na ako sa exhibit. Naging mga magkakaibigan na kami, gano'n. Tapos sinasama na rin yung nila ako. Pagka doon na ako nakaka-encounter ng mga
iba-ibang style, iba-ibang tao, yung iba kilala, yung iba artista talaga, mga ano eh, mga mahihilig magpinta ng mga artista, nakakasama na namin Mga established na pangalan na, may no? mga ganun na, may mga ganun. Sa dami na nga ng ano, pero naalala ko na bago ko sumali sa mga exhibit na ganyan, meron akong mga ano, mga voluntaryong ginagawa na katulad ng mga gumagawa ng mural sa mga eskwelahan, mga ospital, nagtuturo sa mga bata. Merong advocacy na, kasi sa dami ng mga group na sinasalihan ko, hindi ako nababakante na ano, laging merong activities, lalo nang wala pa pong pandemic. No? Sunod-sunod yan. Ano nga eh, naging freelance artist pa nga po ako ng NCCA. Since 2017. Up to present. Ngayon pagka merong mga events sa Luneta, Port Santiago, kami po yung tinatawagan. Halimbawa, mag-henna tattoo, mag-face painting, basta merong mga activities. Monthly yun. Laging merong mga ganun. Kaya lang, siyempre, nung nagkaroon ng pandemic, Natigil lahat. natigil lahat. Oo. Tapos nung natapos na yung pandemic, nag-iba-iba na yung mga ano, nakapwesto, hindi mo na kilala. Nawala na yung mga kilala Mga bago na. Mga bago na. Oh. Sir, matanong ko lang kasi sa kwento mo, bata ka pa lang na-involved ka na, nag-start ka sa pag-drawing, Yes po, di ba? yes po. Elementary days. Yes po. Tapos hanggang sa naging ano nga, nasasali ka na sa mga exhibit. Ang tanong ko, sino-sino yung mga naging ano mo? Naging, kumbaga, idol ng mga artist, mga naging influence mo, Oo, ng mga nakaka-inspire, Yes, yes. nag-inspire sa'yo, local tsaka international. Go. Unahin muna natin siyempre yung local. Okay. Ang local, siyempre, nandyan sila Amorsolo, Mhm. si Malang, Mhm. sila Hernandez, Mhm. sila ang Kyuko. Mhm. Kaya makikita mo yung mga gawa ko na mother and child, para siyang may parte ng Cubism na hindi. Mhm. Doon ang galing yun. So parang ano no, parang yung influence ng bawat isa. Yes. Tapos sa ano Nag- naman, nagkita-kita sa gawa mo. sa international naman, yung apat. Pablo Picasso, Mhm. Salvador Dali, Mhm. si Banco, Mhm. at saka si Joan Miro. Mhm. Mhm. So pagka makikita mo yung gawa ko, parang siyang bata naglalaro. Nandun. So May kombinasyon. may kahalong simple na may lalim ng surrealism. Oo, parang kombinasyon lang. Kombinasyon. Tapos unti-unti lang siya nade-develop. Siyempre wala namang biglang ikaw na yan eh. Oo. Di ba? Nandun tayo sa Mahabang proseso. konting yan. ganito, konting ganyan. Yung mga iniidolo mo, parang naano mo yung ano nila eh. Ninanamnam mo yung mga nahangaan mong gawa nila. Pero hindi yung tayo na kokopya. No, hindi. Oo. Kasi ako, mahalata mo yung ginagawa ko, freehan yan. Hindi yan hindi yun yung sineros copy paste. Kaya makita mo iba kahit mayroong pagkakahawig, hindi siya hindi siya ginugil. Freehan. Yung galing sa imahinasyon, tapos may kasamang emosyon, doon ko nilalabas. Mhm. Doon ko nilalabas. So sir, sa ngayon, anong medium ang ginagamit mo primarily? Gumagamit po ako ng acrylic, ng Mm. oil. Well, pagka ang nag-i-sketch nga ako, hindi lapis eh. Anong gamit mo? Chalk. Talaga? Diretso ako, pag nagpipinta ako, hindi ako yung katulad ng iba naglalapis muna, diretso ko canvas. Pintura na kagad. Okay. Yun ang nagbabakang na kagad ako. Pero alam ko gumagamit ka rin ng kape. Yes, gumagamit din ako ng kape. Oo, kasi member tayo ng Mm. Coffee PH eh, di ba? Gumagamit ko Coffee ako ng Artist kape. PH. Sa mga medium na to, nabanggit mo acrylic, oil, coffee, Pero minsan, watercolor, watercolor, yan. kape. Open pa ba yung idea? Open pa ba yung kaisipan sa idea na gumamit o mag-try ng ibang medium?
Oh, siyempre naman. Kasi Gaya na- bilang artist, explore ka eh. Oo. Kailangan ko ano yung available. Halimbawa, naubusan ako ng acrylic. Hindi ako titigil. Mhm. Kailangan kung meron ako nakitang available, katulad nga niya, merong kape. Pwede yun. Even yung atswete, ewan ko Oo. kung pangkaraniwan siya. Ganon din ang Anato, no? Anato. Anato si. Ganon din po yung ano yun eh. Ganon din yung tema nun eh. Magiging ano siya eh. Monochromatic eh. Ikaw na bahala maglaro kung paano mo siya lalaro. Mhm. Parang ang sarap mo, bigla akong nagutom, naalala ko yung iniyaw naman. Pero kung ako ang paggagawin mo niyan, sigurado agila yung magagawa ko. Kaya nga. And then, nagutom ako kasi merong Anato. anato oil. Anato oil. Inihaw naman ako, naisip ko agad eh. Bubuhos. Buhos na namin. Nabanggit mo yung agila. Nakita ko sa mga works mo na nagkakasama na tayo sa mga exhibit. Nasa Assemblage Mirage, di ba? Agila ang madalas mong subject. Bakit? Kasi ginawa ko siyang advocacy. Mhm. Ang agila, sumasagi-sagi sa pagiging Pilipino. Okay. Malakas, soray. Ang problema, Ano? Sore eyes? Soray. Akala ko Kung baga sore eyes. nagano ka ng mataas. Ang problema lang, endemic species na siya. So, mas lalo ako naging eager na gumawa nun para in the future, hindi natin maano kung may matitira pa, di ba? Dahil sa mga pag-hunting-hunting, mga ano. So, makikita ng mga susunod na henerasyon na yung mga nagawa ko bilang alaala na may nag-exist, Mhm. may agila na nag-exist, na hindi lang basta-basta agila kasi yan. Ano yan eh? Rare. Kumbaga ano, Pilipinas lang ang merong monkey eating eagle na ganyan kalaki, kalakas. Hindi basta-basta. So kumbaga ito ay isang karangalan ng ating bansa. Yes. Kasi ako bilang Pilipino, Mm. makabayan, Mhm. nakatatak sa puso ko, hindi lang sa isipan, Mhm. na i-push Mhm. bilang awareness, Okay. na ipaalam sa iba. Kasi bilang artist, yun ang ano mo eh, yung imulat, yung mata ng mga nakabilang pero tulog. Okay. Yung Malalim yun, ha? gisingin yung mga gising na hindi nakikita yung dapat makita. Mhm. Mhm. Kasi kung tutuusin, madali lang eh. Bakit nauubos? Hindi nila ginagawa ng paraan. Pero siguro sa pamamagitan ng ginagawa ko, kahit konti lang, konting-konti lang, masundot ko yung damdamin nila Mhm. para tawag dito, Mapukaw. mapukaw na yung pagkaubos ng ating national bird ay hindi mangyari. Diba? Nakakatakot na mauubos parang ganun-ganun lang. Eh hindi naman yung katulad ng mga rabbit o pusa o tuta, aso na pag nanganak eh 6-8. Eh yan, pag nanganak after 2-3 years, isa lang. Isa lang, yes. So paano, ang tendency, mauubos. Yun. Tapos, even yung breeding effort ng pamahalaan, Yes. medyo pumapalya dahil namamatay din yung mga bagong sisiw. Yung mga nando sa kanila, hindi naman lahat din nabubuhay, di ba? Kaya nga, oo. May namamatay. Mhm. Parang ano. So malalim pala talaga yung dahilan kung bakit Philippine Eagle yung karamihan ng subject mo. Oo naman. Kasi, Hindi lang halata. hindi ako, halata ako eh. Kasi kaya ako naitanong dahil hindi naman lahat ng tao gagawa ng isang, o tatalakay ng isang paksa na hindi niya naintindihan. Di ba? Nang walang dahilan. Oo naman. So, yun nga, lumilitaw ngayon sa kwentuhan natin na yung advokasya mo na imulat ang mamamayan. Yan tungkol ang sinasabi ko. Advocacy in action. Yes, oo. Pagka may nakaintindi, salamat. Mm. Pero kung wala, babaliwalain nila, salamat pa rin. At least,
Pinakita ko na nag-exist ako. So, itong pinag-uusapan natin ito, no, yung awareness through arts, di ba, gamit ang sining, masasabi natin na makapangyarihan yung sining eh. Yes, of course. Di ba? Totoo yan. Makapangyarihan siya. Kaya niyang buhayin ang tulog na damdamin ng isang tao. Yes, of course. Kaya niyang gisingin ang tulog na pag-iisip ng isang tao. Yes, totoo. Di ba? Tulad ng sinasabi mo nga, sa paggawa mo ng mga pyesa, assemblage man yan, o mga pinta, o coffee or acrylic man na nagpapakita ng ating pambansang sagisag na agila. Tama yung sinasabi mo na mabuhay o mapukaw yung kaisipan ng tao na yun, dapat natin yun. protektahan ng mga agila. Di ba? Ganun. Not for any political reason but for environmental reason. Yes, ecosystem, biodiversity, Tapos, nature. syempre pagka nakita yung pyesa, agila, mag-uusap na kayo, magkukwentuhan na kayo. Yes. Diyan na papasok yung usapin ng bakit nga ba nauubos, paano mapaparami, ano ang dapat gawin, Ano nangyayari sa ecosystem? ano nangyayari, anong mangyayari pag nawala ang agila. Malawak po yan eh. Hindi lang basta yung ibon eh. Kaakibat, pati yung iba. Yes, yung tahanan nila, puno. Yung puno, yung ano, at saka yung mas maliliit na nabubuhay, na nagbibigay sa kanila ng buhay, mga ganun. Pati yung global warming. Damay-damay yan eh. May mga connect yan, may mga link yan sa Yes, bawat yes. isa. So, Naniniwala ako. Hindi lang yung hindi lang yung ganun. Parang ano, no? Parang yung usapin ng bubuyog Yeah. na akala mo bubuyog lang siya, di ba? Maliit na insekto, pero ang laki ng tulong sa Yes. sa ating kapaligiran. Kung buhay niya, yun yung ginagawa niya para mag-produce. Anyway, maganda talaga yung ano, yung power ng art na dapat naiintindihan ng tao. So, isang tanong ko sa iyo, hanggang kailan mo gagawin ito? Yan ang magandang tanong. Siyempre, hanggang nabubuhay ako. Itutuloy ko lang yan, habang meron akong lakas. Kasi ang pagiging artista, hindi yan hindi yan titigil, hindi yan walang retirement. Walang edad, walang ano. Diba si Michelangelo, diba? Pwede kang mag-start at kumbaga late na, di ba? O, tapos wala nang hinto yun, di ba? Wala na. Walang retirement. Kasi kailangan tuloy-tuloy. Paano kanila maintindihan kung titigil ka? Paano kung may paparating yung gusto kong sabihin kung bigla akong mawawala? So, balikan natin o iugnay natin sa usapan. Yes po. Ano ang silbi ng art sa buhay mo? Yan. Yan ang yan ang talagang kasama. Kumbaga, sangkap siya ng buhay para sa akin. Kasi halos lahat naman kahit saan ka tumingin eh. Arte ng art eh. Kaya dugtong ang buhay. Yan ang nagpapalakas. Yan ang nagpapalakas sa akin. Kasama sa buhay. Maiba tayo. Isang tanong pa. Yes. Sa tingin mo, sino ang mga artist? Sino ang dapat na tawaging artist? Meron ba tayong dapat na qualification na kailangan nakagraduate or nagmasteral, di ba? Or matanda na sa eksena? Wala lahat pwede. Alala ko nga yung quote ni Pablo Picasso, every child is an artist. The problem is, how to stay an artist while they grow, di ba? Yun lang. Habang tumatanda ka. Pero ang pagiging artist, mula yan pagkabata, lahat talaga artist. Oh. Nag-iiba-iba lang yan ang way dahil meron silang mga gusto pang iba. Meron pa silang mga binabaybay na ibang gusto, meron silang responsibilidad na, meron silang, doon nagkakahiwa-hiwalay. Yung prioritization lang. Yes, priority, tama. Nagkakaroon ng priority sa buhay. Yes. Pero yung pagiging artist, naandun at naandun pa rin. Mula pagkabata. Kumbaga para yung buto didilig-diligan mo lang para lumago.
Mhm. Pero hindi naman pwede yung buhos ka lang ng buhos ng tubig, kailangan may pataba. Mhm. Kailangan may knowledge. Kailangan may alaga. Mhm. Kailangan may sunlight. Hindi pwede basta ano, Puro tubig. puro tubig. Malulunod yun. Tama. Sir, bukod dun sa Agila, isa sa mga nakikita kong subject mo, mother and child. Medyo ano to, sentimental para sa'yo. Tama ba? Kwentuhan mo kami, sir. Yes, magandang tanong. Nag-umpisa yung style ko na yan noong ano, 2015 ka. May namamasyal ako ng ano, ng luneta. Tapos meron doon mga, di ba meron mga ano doon, badyaw, may dalang baby. Mhm. Ngayon, magandang subject, ang mother and child. Okay. So, gumawa ako ng sketch ko, ano ba gumawa ako ng mother and child. Pero ang pinapakita ko doon, na ang sinil niya, laging maka-Pilipino. Laging makikita mo yung luneta, may monumento ng Rizal, meron kay Lapu-Lapu, mga ganun ang settings. Then, ang ginawa ko siya, makulay, para masaya yung dating. Then, karga-karga yung namin yung baby niya. Tapos, ang kaibahan sa gawa ng iba, na gumagawa ng mother and child, walang mukha. Okay. So, magtataka ka, bakit walang mukha? Bakit walang mukha? Yun. Ang sa akin dyan, yung mga viewers, sila yung magdadagdag nung kinanggal ko. Sila yung magpupuno ng expression na naglalaro sa isip ko. Mhm. Kasi ang paggawa ko ng art niyan, hindi lang basta yung anatomy, hindi yun eh. Ang inaano ko dyan, hindi lang basta kulay. Yung damdamin. Mhm. Na paano yung karga-karga ng nanay yung anak. Na mukha silang masaya, nasa pasyahan. Emotional narrative. Yes, yun ang parating. Yun ang gusto kong ibigay. In the way na Pilipino siya. Mhm. Na in the way na makikita mo, Rojas Boulevard, cultural center of the Philippines, ang kabilang site, Luneta, mga ganun. Hindi, Central Bank kabilang side ng Hindi, CCP. ganun ang parating niya. Hindi, ibig sabihin, mga lugar na, kumbaga, Yes. landmark dito sa atin. Yes, no? landmark, tapos may monumento. Oo. Tapos yung baby may hawak na balloon. Implying na Tapos Pilipino. Meron candy, pero ang dating niya, Pilipino. Oo, tama. Tapos nakasuot ng dilaw, joyful, di ba? Meron siyang balloon, meron siyang candy. Nandun sila sa makasaysayang lugar na minsan hindi na napapansin ng tao. Kaya kung nilalagay yun, lalo na ngayon mapapansin mo yung luneta, ginigiba-giba nila, sinisira. Wala na nga yung Philippine Map Relief eh. Yun na nga eh. Diba? Sabi ko, Ano nangyari? paano to? Yung painting ko, chaos, kao. Yung nilagay ko to dito, yung pwesto ni Rizal, dito yung pwesto ni Lapu-Lapu. Pag tinignan nila yung nung dahil sila sa luneta, wala na. Oo. Pag makikita nila yung Tol de Manila, Kasi siguro, no, itanong din natin bakit tinanggal yung Philippine Map Relief. Kasi iconic na yun eh, di ba? Iconic na yun eh. Yung binhi ng kalayaan, yun ang unang nawala eh. Tapos sumunod yung mapa, tapos sumunod din yung mga kung ano, tapos nilipat pa yung tawag dito, yung rebulto ni Vicente, nilipat yung rebulto ni Lapu-Lapu. Mali Hindi, bago pa nawala yung Philippine Map Relief, nagkaroon pa ng 9 dash line yun eh. Yung parang patio. Tapos Pero 9 dash line. Tapos tinanggal yung children's Playground. Children's playground. Nawawala. Ang tagal ng no? Bakante, no? I mean, tagal lang nakasara ng parte na yun. Hindi ko maniwala. May naka-exhibit pa akong painting dyan nung nagka-pandemic. Tapos nakakulog ako sa kanila. Mother and child team nandyan. Oo, halos lahat tayo may experience yan sa sa children's playground. Tapos nung tinatanong ko na yung mga nandun sa wala na. Lilipat lang po ng storage kasi yun nga, renovation po
Pag gano'n na, wala mo na silang paramdam. Saan yung storage na bago? Natapos yung pandemic, wala pa rin silang paramdam. Nasa na yung, naka-exhibit po kami. Noong una, tuwa-tuwa ako, na-extend. Na-extend kasi nag-pandemic. Yung Tapos, nung bumabalik-balik na ako, wala na ata. Hindi, ngayon kasi ang Luneta maraming parte ang nakasara di ba? Yun nga po. Under renovation, kumbaga, may mga ginagawa. Ang problema, nawawala, nabubura yung cultural Yes. heritage natin. Pakiramdam ko nga, gagawin nilang commercialize talaga yung kaya kaya tinanggal yung mga siguro, Sana wag naman. ang ganda ng yung Philippine Relief ko. Oo. Nilinis. Bata pa ako, nandun na yun. Nilinis pa nila talo dati yun eh. Yeah. Tinanggalan nila ng tubig, binrush nila yun, no? Tapos ngayon, Oh. Wala. Nawawala na nga yung Agila, nawala pa yung Philippine map. Kaya, grabe. Anyway, hindi, sana panawagan lang natin sa mga kinaukulan, no? Siguro ipaliwanag bakit tinanggal yung Philippine map relief. Relief map, di ba? Landmark din. Diba? Tinanggal yung relief map, tapos pinauso yung relief goods. Sorry. Di ba? Para hindi nyo mapansin na nawala yung mapa ng Pilipinas, pumila kayo sa relief goods. Sir Ramon, kanina nababanggit mo no, na nagpapasalamat kami social media na marami ng kumaga mabilis nang makita yung gawa mo, di ba? O yung gawa ng mga artists. Sa tingin mo ba malaking tulong ang social media sa mga artists? Malaki rin. Punto rin po kasi dahil, nung nagka-pandemic nga, hindi ka na makakapag-exhibit ng, ng physically. So, nag-exhibit po kami by online. Mm-hmm. So, tuloy-tuloy dahil nga, nakapag-exhibit ako sa mga gallery, nag-exhibit ako sa Blanco Gallery o first place, na yung exhibit namin nung bago pa lang ng pandemic, na-extend lang. Extend. Tapos nung talagang nagkaroon na talaga ng lockdown, so sa amin lahat, online na lang. Online na lang. Ang gallery, gaano kahalaga ang mga gallery para sa artist? Gaya ng itong UAS gallery na kinalalagyan natin ngayon. Importante din po kasi yung gallery. Kasi ipinopromote nila yung mga artists. Sila yung tumutulong para i-lift up yung mga artists, din makahanap ng mga prospect na kliyente or something like that. Malaking bagay. So exposure and support, di ba? Exposure wise and support. Yes, ito po. Sir, pag nagpipinta ka, kailan mo sinasabi na tapos na to? Tapos na yung isang pyesa? Minsan kasi, di ba, yun yung experience natin eh. Ang hirap sabihin na, tapos na ba to? May kulang pa ba? Kompleto na ba? Yun ang doon. Kasi sa akin, pagka re-revisahin ko muna siya eh. Tititigan ko muna siya. Yan, magkakapo muna ako ba? Hindi yung ibig sabihin na nagawa mo siya, akala mo tapos na, hindi ganun. Mm-hmm. Kailangan, yung pakiramdaman mo yung sarili mo, yung kwento niya, meron siyang construct talaga na nabuo at kaya niyang na kaya mong ilahad. Hindi yung basta gumawa ka lang ng mukha, tapos na hindi ganun. Kailangan, meron siyang istorya na nakakapukaw sa damdamin at naglalaro yung isip ng tao. Kasi yung ibig sabihin ng ginagawa mo bilang artist, naglalahad ka ng expression, ng emosyon, at awareness. Yun yung parating. Kaya pagka gumagawa, hindi yung ganun tapos na hindi, kailangan 100 beses ko siya ulit-ulitin na kung masaya na, pag masaya na ako, yung nailabas ko na lahat yung sa pakiramdam ko, yun na. Doon ko naman nasabing tapos na siya. Saka ko palang pipirmahan. Pero pag nakakita ka sa akin o sa bahay ng mga pyesa na wala pang pirma, hindi pa ako masaya. Hindi ka pa happy, hindi ka pa satisfied. Hindi pa satisfied. Kasi kailangan
ano nakikipag-usap ka doon sa canvas eh. Merong ano sa'yo eh, may engagement. Okay, okay. Hindi yung basta nagawa mo siya, yun na yun eh. Kailangan, nasasatisfy yung soul mo. Mm-hmm. Oh, malalim yun. Ang ganda nun, Na ano ka, nararamdaman mo naman kasi. Hindi yung basta sa kulay lang, yung message, yung Okay. message, yun ang magbibigay yung buhay sa akin. So nababanggit mo yung mensahe, yung kwento, di ba? Yes, po. Eto, siguro naman nasagot mo na pero tatanong ko na rin anyway. Ano ang mas mahalaga sa iyo, yung narrative o yung aesthetics lang? Narrative siya. Mm. Nandun yung nandun yung mas mararamdaman mo eh. Mhm. Yun ang mas importante para sa akin. So, pag sumasali ka sa exhibit, ano ang ano mo? Ano ang goal mo rito? Makabenta o makapagpakita ng works? Ang talagang priority ko sa buhay, kaya ako nag-exhibit, hindi para maipakita, yun nga para mailabas kung ano yung nararamdaman ko. Mhm. Hindi yung para sa bumenta o something na magpasikat, hindi ganun. Mhm. Kumbaga makipag-engage, maipakita kung ano yung nasa akin, yung ano yung nararamdaman. Mhm. Yun. Yung bumenta, bonus na lang yun. Yun. Bonus na lang kung may magkagusto Kung at merong bumili. kagusto, kung merong makaisip, o Mm. maramdaman kung ano yung ibig kong sabihin, salamat. Tagumpay ka na nun. Magkumpay na ako nun. Mm. Yun lang thumbs up at saka thank you. Malaking bagay ni. Yeah. Mm. Yung pa kayang bilhin, papalakpak din. Di ba? Kasi siyempre, artist ka, ang ano kasi hindi sigurado eh. Yung kita, hindi yan ano katulad ng mga empleyado na kinsinas katapusan, pipirma ka ng payroll. Ayun na, di ba? Nagtrabaho ka tindi, ano? Petics ka tindi. Kahit natutulog ka, may payroll ka eh. Di ba? Lalo na pagka miyembro ka ng mga tupad. Wala naman. Tupad, ito ba yung mga grupo na nagwawalis na isang Oo. dahon, 5 tao nagwawalis? Oo. Tapos nagkukwentuhan. Oo. Papel lang. Hindi Tapos ang gaganda ng cellphone. Oo. Nakakotse pa. Meron ba nakakotse? Yun nga nakakasama ng loob, nakikita ko yung mga post na gano'n eh. Ako, haba-haba nung minapangusan ko, walang gano'n. Walang to pa. Sir, pag nag-exhibit ka, syempre, isa sa requirement, magkano yung presyo, yung artist price, di ba? So, meron ka bang formula sa pagbibigay, paglalagay ng artist price, like per square inch, o Yes. kung paano man ang formula mo? Pagka kasi, per square inch talaga. So, kahit anong medium, ganun talaga. Oo, kasi sa akin, hindi ko iniiba-iba. Kasi magtataka yung yung mga kliyente mo pagka iba yung presyo mo na kabibili lang niya, tapos iba yung presyo. Kailangan patas. Kung magkakalayo man siya ng depende na lang sa usapan niya. Kasi moron mga bayan, hindi naman siya nagano ng fixed na price. Yung ginagawa nila, Tumatawad. Yun, yung pagka tumatawad ng mga patron o mga buyer, okay lang ba yun? Anong tingin mo yun? Oo, walang masama doon. Pero kung magkasundo mo kami, sige, bakit hindi? Kasi ang relasyon ng kliyente doon sa artist, kailangan yan, give and take eh. Hindi naman pwedeng kakabig ka lang na siyempre, pagka bigay na. Para balance eh. Halimbawa, nakita nila yung mga painting ko na mother and child, nagkakahalaga ng 30,000, tapos tumawad siya. Let's say na gusto niyang makuha agad ng 10% off or something. Siyempre, pag nagkasundo kami, di. Okay. Usapin ng bargaining. Bargaining yan eh. Hanggang ilang porsyento ang kaya mo ibigay? Like 10, 25,
30? Oo, ang 20% ano. Hanggang 20%. Oo. Mm. Pero pagka, depende na sa kusa, pagka maganda yung bahay. Pag magandang kausap. Maganda kausap. Mm. Kasi ang inaano natin dyan, hindi lang yung minsan siyang, Bibili, kukuha. hindi yun eh. Mag-i-establish tayo ng friendship, di ba? Ng relasyon. Ng relasyon. Bilang artist tsaka collector, Oo, di ba? ganun. Para maging collector mo siya. Yes. Hindi yung minsan lang na, tapos aangal siya pag nakabili siya sa iba na, bakit yung overpriced? Ito gawa mo din to, pero nabili ko doon sa ibang galing, ganun, di ba? Mahirap yung ganun. So kailangan, balansin natin yung mga bagay-bagay. Usapin ng business side na yan eh. Tingin mo ba kailangan ng artist ng isang manager para mag-asikaso ng mga ganyang bagay? Hindi naman sa ganun. Pagka, siyempre, nag-uumpisa ka pala kung hindi mo naman kailangan ikaw lahat talaga. Kasi kailangan sa mga ganyan, enhance eh. Hindi pwedeng ipagkakatiwala mo yung gawa mo sa iba. Mm. Kasi, kakaleche-leche buhay. Mm. Hindi pwede yung hindi pwedeng basta iaano mo na lang sa iba. Kailangan, personal mo yan eh. Ang binibili sa'yo, hindi naman yung kumbaga Hindi siya commodity. hindi siya commodity. It's a piece of you, ika nga, di ba? Kaya nga, bawat artwork mo is parte ng buhay mo yan. Parang pyesa ng damdamin mo. Hindi yung basta-basta iaano mo na sa iba. Personal mo yun, may personal touch. Correct. Okay. Sa tingin mo, sir, sa kasalukuyan, ano na ang estado ng art scene dito sa atin sa Pilipinas? Hindi ko masabing gano'n. Kasi, unang-una, yung artist, solo siya eh, solo flight siya eh. Kaya nga kailangan niya ng grupo, kailangan niya ng kasama para maiangat niya rin yung sarili niya. Kasi hindi ka tutulungan ng pamahalan dyan. Wala nang may support ka ba? Hindi na. Meron ba? Wala eh. Siguro sa ilan. Sa mga may kapit, sa mga kilala. So, kumbaga, sinasabi mo na hindi maganda ang kalagayan. Hindi talaga kasi malayo-malayo pati sa sa mga presyuhan sa ibang bansa. Sir, nandito tayo ngayon sa portion ng programa na tinatawag natin Words of Wisdom. Ito yung mga, kumbaga, may papayo mo, gusto mong sabihin sa mga artist na nanonood sa atin ngayon, be it yung mga baguhan, o yung mga nananamlay, di ba? O yung gustong pumasok, gustong bumalik. Go ahead, sir. Sa mga nag-uumpisa pa lang o gustong maglakbay, magkaroon ng journey as an artist habang nag-uumpisa pa lang, kung ano yung mga ginagawa nila, itutuloy-tuloy lang. Yun ang lagi kong pinapaalala. Yung kung gusto nila talagang maging mas mabunga yung ginagawa nila, simple lang, mag-practice, at mag-practice araw-araw. Kahit yung 30-40 minutes na sketch drawing, sila for every. Tapos huwag kakalimutan na pipirmahan. Lalagyan ng day-to-day. Kung kailan ginawa. Kung kailan yung ginawa, then may ipon nila yun sa isang YouTube or something na itatabi lang nila. Kasi hindi lang naman yung na yun yung mararamdaman mo yun. Yung parang kasi yung process yan eh. Yung pagiging kasi hindi yan nakuha ng isang step na gano'n yun. Ano yan? Panghabang buhay na journey. So parang parang nagre-record ka nung improvement mo. Yes. Ngayon, after a month or two, yung kung ano yung ginawa mo nung last month, i-compare mo sa hindi ka magko-compare ng gawa ng iba. But yours. Yung
yung ginawa mo ngayon, at saka yung ginawa mo last, doon mo makikita yung mga improvements na kailangan mo pa. So, sa'yo pa lang, makikita mo na kung paano ka pa mag-ano, kung ano yung kulang. Wala ibang mag-ano sa'yo, magtutulak sa'yo o magtutulong sa'yo. Sarili mo. Dahil makakalata mo kung ano yung kailangan mo gawin. And then, doon sa tuloy-tuloy lang. Sa mga nalalamig naman, sa mga dati ng office, pwede namang ituloy yun. Basta meron lang silang free time. Pwede yan, bakit hindi? Lahat ng basta gusto, may partner. Hindi yung titigil ka. Gusto mo yan eh. Kahit sabihin natin na hindi na yung profession, pwede ka gawin in your free time. Pwede kang mag-stop. Huwag natin sabihin na ay, wala akong oil, wala akong acrylic, ang mahal ng pwedeng materials. Pwede kang gumawa ng coffee. Kung wala ka ng kape, pwede yung manalo seed. Pwede mo gawin parang... Or pwede ka mag-assemblage. Yes, di ba? pwede ka rin mag-assemblage. Kung wala ka namang mga ganun, pwede kang gumawa ng marami pwede. Pwede machine, maraming pwede kang Abstract. Pwedeng magbuhos, o kung wala kang pambili talaga, pwede kang gumawa ng art nang hindi mo dinudrawing, nang hindi mo kagawin. Pwede kang gumawa ng origami. Litrato, origami. Yes. Basta, may ginagawa related. Pwede kang maging singing, pwedeng dancing, pwede kang magsulat, pwede kang magkwento. So, ito yung sinasabi ko rin madalas sir, na parang there's art for everyone. Yes. Di ba? Kung di ka marunong mag-drawing, kumuha ka ng litrato, humawa ka ng camera. Sumulat ka ng tula, sumulat ka ng panaga, sumulat ka ng dula. Gawa ka, may kwento, marami kung pwedeng gawin eh. Ano yun? Kung ano ka lang, yung manual lang, kung baga, killing the time. Hindi mo namamalayan. Lumilipas yung oras, hindi mo namamalayan. Nag-i-improve ka. Kasi may ginagawa ka eh. Lumilipas yung oras mo, hindi yung basta lumilipas lang, may nangyayari. Ginagalaw yung kamay ko eh, nag-iisip ka. Tumatakbo yung damdamin ko eh. Nandun yun. Hindi ka pipirmi sa isang na tutuwaga. Kasi walang improvement sa blankong canvas. Kailangan may mangyayari, kailangan may tinutukot, meron mong ginagawa, meron mong ginagalaw. Kahit sabihin natin na hindi ka marunong mag-drawing, maraming pwedeng gawin. Lalo ba naman yung mga sirang transistor sa inyo, baklasin mo. Pag nabaklas mo na, ibalik mo ulit. Di ba? Maraming pwedeng gawin. Nasa sa'yo na lang yun kung paano mo gagawin o kung paano mo i-enjoy yung buhay mo in the fullest. Kasi kailangan i-enjoy mo, hindi kailangan yung too much drama, hindi kailangan yung anong tawag dito, yung nag-iisip ka ng nakaka-express. Kailangan i-enjoy. Kasi marami pang pwedeng mangyari bukas. Marami pang posibilidad na mangyari maganda sa'yo. Na hindi mo lang nararamdaman kasi stress ka na. Kailangan lagi kang open. Lagi kang open sa mga kung ano. Hindi mo lang pwedeng mangyari maganda. Okay, wait. Sir, baka meron kang gustong pasalamatan. Go ahead. Yes, maraming salamat po sa Singing Pilipinas, sa binigyan ng pagkakataong ito. Thank you so much, Sir Chris. At sa mga art groups natin, nandiyan yung Grassroots PH, yung UAS, pati yung Creative Street PH, Louis Pinas Manila, kung saan former admin pati sa
Black Water, Coffee, Ascendance Mirage, maraming. Ang dami mong groups, ano? Maraming. Ang dami. Totoo po yun. Napaka-busy mo. Maraming ano eh. Ba't tayo nakakilala? Halos karamihan po ng groups na nag-exist sa Facebook sa Alliance. Kaya nga, kaya nga. So nakakatuwa. Only in the Philippines kasama yun. So, kaya nga, magkakasama tayo ron. Ibig sabihin, talagang napaka-busy mo.